Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, "Nagpasugo kayo kay Juan at nagpatotoo siya tungkol sa katotohanan. Hindi sa kailangan ko ang patotoo ng tao. Sinasabi ko lamang ito para maligtas kayo. Si Juan ay parang maningas na ilaw na nagliliwanag noon at kayo'y sandaling nasiyahan sa kanyang liwanag. Ngunit may patotoo tungkol sa akin na higit sa patotoo ni Juan. Ang mga gawang ipinagagawa sa akin ng Ama ay siya ko namang ginaganap. Iyan ang nagpapatotoo na ako ay sinugo niya." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pakigising mo ang katabi mo, sabi mo, magandang umaga. Oh, magandang umaga, ang dami natin. Kamusta'y nandiyan sa balcony? Rinig ba ako dyan? Yung mga nasa labas? Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimbabayo online at sa lahat ng nasa abroad. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Unang Misa de Gallo. Tanungin mo nga yung katabi mo, andito ka ba bukas? Yan tayo Ang gagaling natin sa simulain, di ba? Ang dami-dami natin. Pero ganun pa man, tiyaga lang. Tiyagain mo lang. Araw-araw. Tuloy mo na lang yung tulog dito. Gaya naman ng ginagawa ninyo. No? Nais ko simulan ng ating pagdiriwang sa isang kwento. No? Bago tayo magsimula ng ating pagdinilay, ang aking kwento sa umagang ito ay tungkol sa isang buntis na leyon. Anong kasarian ng leyon? Babae, buntis. At dumating ang araw ng kanyang panganganak. Sa kasawiang palad, namatay siya sa panganganak. At naiwan ang kanyang anak na leyon na mag-isa. Dahil bago sa mundo, walang kaalam-alam, napadpad ang sanggol na leyon sa isang grupo ng mga tupa. Mabuti na lang may kumupkup sa kanyang pamilya ng mga tupa. Dahil napasama sa mga tupa, lumaki ang sanggol na leyon kagaya ng mga tupa. Ngunit hindi siya tupa. Ano siya? Yan. Kumakain siya ng damo at pinipilit niyang magtunog tupa. Imaginein mo, leyon na tunog tupa. Ano ba tunog ng tupa? Hello? Ano tunog ng tupa? Ayun, may tupa dito. Pinipilit niyang maging tupa dahil yun ang nakalakihan niya. Yun ang mga kasama niya. Pero kinakantsawan siya ng ibang tupa sapagkat hindi siya itsurang tupa. Hindi siya katulad nila. Isang araw, may sumugod na leyon na galit sa lugar ng mga tupa. Inatake ang mga ito at nagtatakbo palayo ang mga tupa. Ngunit ang dating batang leyon na lumaki na nag-aastang tupa, lumabas ang galit.
tinaboy ang galit na leyon at sinabing, umalis ka dito. Hindi ka bagay dito. Hindi mo lugar ito. Ngunit sinabi ng galit na leyon, ikaw ang hindi bagay dito. Hindi mo lugar ito. Hindi ka tupa. Isa kang leyon. Dahil kinalakihan na siya'y tupa, hindi naniwala ang leyon. Kaya naman, sinama siya ng galit na leyon sa isang ilog. At sa ilog, pinatingin niya ang kanyang mukha. At doon, napagtanto ng leyon na umaastang tupa, na hindi siya tupa, kundi isa siyang leyon. Mga kapatid, minsan kailangan nating maging mulat kung sino tayo para malaman natin kung ano ang dapat nating gawin at ano ang kaya nating gawin. At hindi tayo makinig sa sinasabi o dinidikta ng iba. Ito ang aral na nais puntuhin ni Jesus sa ating ebanghelyo nang sabihin niya, ang mga gawang ipinagagawa sa akin ng Ama ay siya kong ginagawa. Malinaw kay Jesus kung sino siya. At dahil siya'y anak ng Diyos, ang kanyang ginagawa ay makadiyos. Siya'y anak ng Diyos. Ganon din si Juan. Si Juan, malinaw sa kanya kung sino siya. Hindi siya ang ilaw, hindi siya ang liwanag, kundi tagapaghanda lang sa pagdating ng liwanag. Hindi niya kinukuha ang liwanag. Siya'y tagapaghanda lang sa darating na liwanag. Hindi siya ang Mesiyas. Tagapaghanda lang siya sa darating na Mesiyas. Parehas si Jesus at si Juan na namuhay hindi ayon sa sinasabi ng iba, kundi ayon sa kung sino sila. Hindi sila nagpapanggap dahil malinaw sa kanila ang kanilang pagkatao. Ito ang madalas hindi malinaw sa tao kung sino sila kaya't naliligaw. Hindi malinaw na siya'y estudyante. Hello? Asa ng mga estudyante? Pag hindi malinaw sa'yo na ikaw ay estudyante, ikaw ay siguradong maliligaw. Di ba dapat nasa paaralan? Saan ka pumupunta? Bakit ka nasa tutuban? Bakit ka nasa rekto? Pag hindi malinaw sa'yo na ikaw ay estudyante, sigurado hindi ka magtatagumpay. Ganon din sa pagiging magulang, kung hindi malinaw sa'yo na ikaw ay magulang at hindi na mga binata o dalaga, hindi ka magiging matagumpay na magulang. Ang hirap sa atin, kapag dumating ang tukso, nakakalimutan natin kung sino tayo. Kapag merong nag-ayang inuman, tatay ka na, hindi ba? Hindi na yan para sa'yo. Kapag may nag-ayang tsismisan, umpukan, bingguhan, nanay ka na, di ba? Hindi yan na yan para sa'yo. Mga nanay na nagbibingo dyan, magsaing muna. May pang-bingo, walang pambaon ng anak. Tignan mo nga naman. Kaya minsan naliligaw tayo eh. Hindi natin alam kung sino tayo. Kung ikaw ay empleyado, hindi ba dapat pumapasok? Hello? Ay bakit leave ka ng leave? Ano ba talaga gusto mo? Magtrabaho o tumambay? Hello? Di makasagot wala pala kayong trabaho. Sorry naman. No? Pag hindi malinaw sa'yo, sigurado ikaliligaw mo. Kaya nga, maganda, may mga paalala sa atin. Si Propeta Isaías sa ating unang pagbasa, ang paalala,
para hindi maligaw, mabuhay ng tapat, mabuhay ng tuwid. Kaya tayo naliligaw, tingin ka ng tingin sa iba, liko ka ng liko, tuwid lang ang daan, tuwid lang ang lalakaran, at ikaw ay hindi maliligaw. Sa kahit na anong aspeto ng iyong buhay, kahit sino ka pa, doktor, lawyer, engineer, teacher, nanay, tatay, lingkod, simbahan, politiko, o kahit pare, kapag hindi mo kilala ang iyong kasinuhan, ikaw ay maliligaw. Ang dali nating mahulog, ang dali nating makalimot sa ating kasinuhan pag tayo ay may pinagdadaanan. Tingnan mo, yung mga lingkod bayan na nakaharap lang ng bilyong-bilyong pera, nakalimutan nila na sila'y lingkod. Ang naalala nila, sila'y magnanakaw. Hello sa mga magnanakaw dyan. Baka naman, hindi ka magnanakaw. Unless sabihin mong magnanakaw ka. Di ba malinaw yun? Ang hirap sa atin Kapag nahaharap sa pagsubok, nalilimutan natin kung sino tayo. Kapag may magandang babae, nalilimutan mo na ikaw ay ama. Ikaw ay asawa. Kapag merong tsismisan, nalilimutan mong ikaw ay ina. Bakit ganon? Kaya nga, ang mag-asawa may mga paalala sa kanila May mga tanda. Ano yon? Yung singsing. Di ba? Imposibleng malimutan mong ikaw ay may asawa. Kasi meron kang singsing. Kaya nga, kapag lagi mo yung sinusuot at minsang malimutan mo yan, hindi ba parang pakiramdam mo, hubad ka? Ay, hindi ko alam kung gano'n ang pakiramdam ninyo. O sanay na kayong hinuhubad yan. Ako, meron din akong singsing. No? Yung singsing na to, nagpapaalala sa akin na ako ay pare. Ako'y kasal sa simbahan. No? Pag hindi ko to suot, pakiramdam ko hubad ako. At dahil lagi ko tong suot, pag tinanggal ko to, iba ang kulay ng balat sa ilalim ng singsing. At kahit hindi ko man suot, magpapaalala yon na may marka na ako ay pare. At ganoon din kayo. Yung mga nanay dyan, tinatawag kayong nanay, mama, mami, ina. Sa mga tatay, tinatawag kayong ama, daddy, papa. Paalala yan na kayo ay magulang. Hindi nyo dapat yon nalilimutan. Kaya nga yung mga mag-asawa dito, dapat may tawagan. Hello? May tawagan po ba kayo? Anong tawag nyo? Hayop? Ay, hindi ba? Tawagin nyo. No? Tawagin nyo para magpaalala na siya'y asawa mo. Lagi mong minumura. No? Hindi niyan maaalala na siya'y asawa. No? Bakit? Wala nang respeto. Wala nang paggalang. No? Tawagin mo. Kaya nga, yung mga may kasintahan dyan Nicole, anong tawagan nyo? Diba? May tawagan para maalala nyo kung sino kayo. Hindi lang yan lambingan. Paalala yan na kayo ay kanyang minamahal. Maganda, mga kapatid, na tayo ay pinaalalahanan kung sino tayo. Maganda nga minsan, tumingin ka sa salamin at tanungin mong sarili mo, sino ka ba? Ano nang nangyari sa iyo? Tingnan mo nga yung katabi mo. Tanungin mo, sino ka ba? Paalala yan. Para pagnilayan. Para balikan kung sino ang naging tayo sa mga nakalipas na araw. Mga kapatid, ang sinasabi sa atin ng ating mga pagbasa, imulat ang mga mata. Tumingin sa liwanag. Ang liwanag na yon ay si Jesus. Dahil kapag sa Kanya tayo tumingin, makikita at makikilala natin
ang tunay nating sarili at hindi tayo maliligaw. Amen. Amen.